12 anyos lang ako noon nang magkaroon kami ng bagong kapitbahay. Sa pagkakaalam ko, siya raw si Aling Purisa. Isang matandang babae na kulubot ang mukha at may kulay puti na buhok. Unang tingin ko pa lang ay naramdaman ko agad na merong kakaiba sa kanya. Sa totoo lang, nakakatakot ang kanyang itsura, lalo na kapag nagagalit ito. Kahit sino ay masisindak kay Aling Purisa dahil sa sobrang talas ng mga mata niya. Ako nga po pala si Jobert, pinanganak at lumaki sa probinsya ng Leyte. Pero sa ngayon po ay nasa Cavite na ako nakatira. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina ay nagkaroon kami noon ng bagong kapitbahay. Taong 1988 yon nang mangyari. Ilang araw pa lang nun si Aling Purisa sa lugar namin ay samot-saring kwento na ang naririnig ko. Bibihira lang kasi ito kung makita kapag umaga at madalas siyang napapansin na tuwing gabi lang lumalabas sa kanyang bahay. Kaya maraming tao ang nagdududa at nagsasabi na isang aswang raw si Aling Purisa. Kahit mismo mga magulang ko noon ay pinagsasabihan ako, huwag raw akong pupunta sa bahay ni Aling Purisa. Sa murang edad ko noon ay di ko alam kung nagsasabi ba sila ng totoo o tinatakot lang ako. May pagkamakulit kasi ako noon nung bata pa. Mahilig ako pumasok sa mga bahay ng kapitbahay tapos hindi nagpapaalam. Pero wala naman ako masamang intensyon doon. Hilig ko lang talaga na pumasok ng mga bahay nang walang paalam. Isang gabi nun ay nakita ko si Aling Purisa na dumaan sa harap ng aming bahay. May dala itong alak na kung tawagin sa probinsya namin ay tuba. Maasim at matamis ang lasa nito at kulay pula na para bang kulay ng dugo. Sa sandaling iyon ay bigla akong may naisip. Nasabi ko sa sarili na siguro may hinahalo si Aling Purisa sa alak. Ginagawa niya yon para yung tuba ay magkaroon ng parang lasang tunay na dugo. Hindi ko alam kung saan galing yung idea na yon, pero parang gusto kong patunayan. Hanggang sa naisip ko na sundan yung matanda sa kanyang bahay. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya sa gabing iyon. Kaya di na ako nagsayang pa ng panahon at tumayo agad sa kinauupuan ko. Nung akmang lalabas na sana ako sa aming bahay ay bigla akong tinawag ni Mama. 7:00 na pala ng gabi nun at oras na ng aming hapunan. Kaya yung plano ko na sundan sana si Aling Purisa ay hindi na natuloy. Kinabukasan ay nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na maglaro ng tagu-taguan. Hindi pa kasi uso nun yung mga gadget. Nagsimula kaming maglaro ng bandang hapon. Pero dahil sa kakulitan ko ay inabot kami ng dilim. Hindi ako mahanap-hanap ng mga kalaro ko. Paano naman kasi sa bahay ni Aling Purisa doon ako nagtago. Sa likod ng pintuan ako sumiksik. Dahil maliit ako na bata noon ay hindi ako basta-basta makikita sa pwesto ko na yon. Maya't maya pa ay napansin kong madilim na pala sa labas. Wala ng araw kaya nagpasya ako na lumabas na lang sa pinagtataguan ko. Subalit hindi ko pa man ito nagagawa ay bigla namang dumating si Aling Purisa. Nung pumasok kasi ako nun sa bahay niya ay wala siya roon. Kaya ganun na lang ang pagkagulat ko nang bigla itong dumating. Hindi ko inaasahan na maaabutan niya ako. Alam kong magagalit yung matanda kaya ang ginawa ko ay nanatili muna ako dun sa likod ng pintuan. Ilang saglit pa ay bigla akong may narinig. Parang nagdadasal yung matanda. Ngunit nagtataka ako dahil di ko maintindihan yung mga salita. Ibang lingwahe yung mga binibigkas niya. Nakakatakot pakinggan yung boses ni Aling Purisa. Parang yung mga napapanood ko sa TV na sinasaniban ng mga demonyo.
Ganun na ganun talaga. Dahil doon ay sumilip ako ng bahagya para makita kung ano ang ginagawa ng matanda. Nakaharap siya sa maliit na altar habang nakayuko at nakabaluktot ang katawan. May nakita rin akong 3 kandila na may sinde at isang inahing manok ang nakatali. Medyo napaisip ako doon ng hindi maganda. Na-curious ako kung ano ang gagawin niya sa nakataling manok. Pero tinigil ko rin agad ang panunood kay Aling Purisa. Natakot ako na baka mahalata niya na naroon lang ako sa likod ng pintuan. Ilang minuto pa ang nakalipas ay may narinig ako na parang may kinakatay na manok. Rinig na rinig ko ang pagpupumiglas ng pakpak at paghiyaw ng manok. Kahit nanginginig ako sa mga oras na yon, ay pinilit ko pa rin na alamin kung ano nga ba ang nangyayari. Kaya marahan kong ginalaw ang ulo ko para silipin muli ang pwesto ng matanda. Hindi ako makapaniwala at biglang nanlaki ang mga mata ko. Nasaksihan ko kasi si Aling Purisa na nilalapan niya ang buhay na manok. Dahil sa pagpupumiglas ng manok ay nagkalat ang dugo sa sahig at sa kanyang damit. Nagmistulang mantsa ang maraming dugo sa suot niyang bestida. Ilang sandali pa ay hindi ko na nakayanan yung mga nakikita ko. Kaya bigla kong tinulak ang pintuan at nagdesisyon na tumakbo palabas ng bahay. Pero matapos kong itulak ang pinto ay para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi na ako nakagalaw dahil sa sobrang takot. Lumingong kasi agad papunta sa akin si Aling Purisa. Sa sobrang talas at panlilisik ng kanyang mga mata ay di ko nagawa yung plano ko na tumakbo. Maya't maya pa ay tinanong ako ng matanda kung ano raw ang ginagawa ko sa bahay niya. Kahit mautal-utal ako nun ay sinagot ko pa rin ito. Sabi ko sa kanya ay naglalaro kami ng tagu-taguan kasama ang mga kaibigan ko. Matapos nun ay nagsalita ulit si Aling Purisa habang pinupunasan na ang tumutulong dugo sa kanyang bibig. Sinabihan niya ako na sa susunod raw ay huwag na akong papasok sa ibang bahay nang walang pahintulot. Baka raw sa susunod na pasok ko ay hindi na ako makalabas. Matapos niyang sabihin yon ay hindi na ako sumagot. Dahan-dahan ko na lang hinakbang ang mga paa ko para makalabas na ng pintuan. Pero bago pa man ako tuluyang nakalayo ay nagsalita ulit si Aling Purisa. Binalaan niya ako na huwag ko raw sasabihin kahit kanino ang tungkol sa mga nakita ko. Magkakaroon daw ng malaking problema kapag hindi ako sumunod sa kanya. Pinakinggan ko lang ito pero hindi na ako lumingon pabalik sa kanya. Nagpatuloy lang ako sa paghakbang para makalayo na sa lugar na yon. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising. Pakiramdam ko nun ay pagod na pagod ang buo kong katawan. Pero ganun pa man ay bumangon pa rin ako para lumabas sa aking kwarto. Sakto naman nung pagkalabas ko ay nakasalubong ko si Mama. Sinabihan niya ako na umalis na raw sa lugar namin si Aling Purisa. Nagulat na lang daw ang maraming tao sa amin dahil sa biglaan na pag-alis ng matanda. Habang pinapakinggan ko si Mama ay nagbabalik tanaw naman ang aking isipan. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko sana sabihin kay Mama ang tungkol sa nalaman ko. Kaso sa tuwing naaalala ko yung banta ni Aling Purisa ay mas pinipili ko na lang na huwag sabihin sa iba. Subalit nagpapasalamat pa rin ako dahil walang ginawang masama sa akin yung matanda. Hindi lang malinaw sa murang edad ko noon kung bakit kinain ni Aling Purisa yung buhay na manok. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan na mag-subscribe. Salamat!